Mayor Vico, ibinunyag ang baon nina Julius at Corina. Julius at Corina, ganito pala kalaki ang bayad na natanggap mula sa mga diskaya. Nagurantang ang marami na matapang na isinuwalat ni Mayor Vico ang di umano'y karatalan sa likod ng mga interview nina Julius at Corina. Hindi may katailan na malaki ang papel na ginagampanan ng mga mamamahayag at broadcaster. Sila ang itinuturing na boses ng taong bayan, tagapaghatid ng balita at tagapagtanggol ng katotohanan. Kaya't mahalagang manatiling matatag ang kanilang kredibilidad sapagkat dito nakasalalay ang tiwala ng publiko. Subalit sa kabila ng mataas ang pamantayan na ito, may mga pagkakataon na nakukwestiyon ang kanilang integridad at kredibilidad. Ito nga ngayon ang nangyari sa dalawa sa mga pinakakilala sa larangan ng pamamahayag na sina Corina Sanchez at Julius Babaw. Iti matapos matapang na isiniwalat ni Mayor Vico ang di umano'y baon nina Julius at Corina. Kaugnay ng mga panayam ng dalawa sa magkasawang Curly at Sara Diskaya, na may-ari ng St. Gerard Construction, isang kumpanyang nasasangkot umano sa mga anomalyang flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Ayon kay Mayor Vico, hindi simpleng interview ang naganap, kundi isang uri ng bayara exposure. Sa kanyang Facebook post, ipinahiwatig ni Mayor Vico na tumanggap na malaking bayad sina Corina at Julius sa kanilang interview sa mga diskaya. Ani Mayor Vico, bago tanggapin ng mga kilalang journalist ang alok para mag-interview na pang-clapper na pumapasok sa politika, hindi ba nila naisip na teka, ba't kaya handa ito magbigay ng 10 milyon para magpa-interview sa akin? Idinagdag pa niya na kahit hindi ito direktang labag sa batas, dapat sana nagkaroon ng hiya ang mga broadcaster. Buwelta pa ni Mayor Vico, puhunan nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. Ngunit sa ganitong gawain ay tila ipinapahiram nila ito kapalit ng pera sa mga tiwaling personalidad. Aniya, pwede sila magtago sa gray areas. Hindi naman journalism ito, more of lifestyle lang. Kailangan kasi ng sponsor, pero wag na tayong maglokohan. They rose to national prominence as broadcast, journalists, news personalities, puhunan nila ang kanilang reputasyon at kredibilidad. At sa ganitong palakaran, ito rin ang reputasyon at kredibilidad na pinapahiram nila sa mga korap kapalit ng pera. Binigyan din ng alkalde na ang ganitong gawain ay bahagi na mas malawak na suliranin ng sistematikong korupsyon sa bansa, na hindi lang nakikita sa pamahalaan kundi maging sa ilang sektor ng media. Aniya, marami pa rin tapat na mamamahayag na dismayado at galit sa ganitong mga gawain na sumisira sa imahe ng propesyon. Sa uli, binigyan din ni Mayor Vico na ang ganitong sistema ay maaari lamang mabuwang kung bawat isa ay gagampanan ang kanilang tungkulin saan man sila naroroon at anuman ang kanilang posisyon. Ani Mayor Vico, but we can slowly but surely break this cycle if more and more of us consistently do our part, wherever we are and whatever our position may be, one step at a time.